to write this. I will ask you this question na tingnan natin kung anong mangyayari. Probably in a few minutes, probably 1 minute or 2, 1 minute lang, 1 minute lang, if you have your notebooks with you. I want you to write your 10 priorities, 5 na lang, 5 priorities in your life na gusto mong i-develop sa buhay mo. Young people, come on. In 1 minute, write 5 priorities in life na gusto mong i-develop sa buhay mo. Okay? I'll give you 1 minute to do that. Sige. Tapos na? Di pa? Sige. Okay? In 1 minute, write your 5 priorities in life na gusto mong i-develop sa buhay mo. Okay. Kung nasulat mo na, from that 5 priority, number it from 1 to 5, 1 as your priority, first priority, 5 is your last priority. Okay? I-grade mo. No? I-level mo, 1, 2, 3, 4, 5. Ano yung number 1? Ano yung number 2? Ano yung number 3? Ano yung number 4? Ano yung number 5? And just keep it. No? Ilagay mo lang dyan sa notebook mo. Okay? Praise God. Now, this in your generation, young people, in your generation, there's a lot of challenges that you are facing. No? Marami kang hinaharap na mga challenges. And that challenges challenge you in your own life, mga kabataan, no? Dahil sa dami ng mga pwedeng gawin o adventure mo sa buhay mo, maraming mga kabataan ngayon at a lost kung ano yung kanilang prioridad sa buhay. Okay? At ang isang nakakalungkot, listen to me young people, yung mga trial and error way of determining their priority. Tina-trial and error nila. Halimbawa, yung isa gusto niya trabaho muna bago aral. Probably, dahil hindi mo naman siya masisisi, dahil probably wala siyang pera para pang-aral. Hello? Tama? Sino sa inyo rito ang hindi nag-aaral? Wow! Meron? Pakitaas ang kamay. Thank you, brother. Thank you. Nag-aaral ka, hindi na kayo nag-aaral dahil graduate na kayo o graduate na? Yung mga hindi pa graduate na hindi nag-aaral, meron ba? Okay, wala. Sino ang mga nag-aaral ngayon? Praise God. Almost all of you, no, nag-aaral. So, ang iba, ang kanilang priority ay mag-aral muna bago trabaho kasi probably meron silang kapasidad para mag-aral. Correct? Ang mga parents nyo ay pwede kayong suportahan kaya kayo nag-aaral. So, yan ang inyong prioridad, mag-aral. Pero meron namang ibang kabataan, ginagawa niya yung both. Nag-aaral at the same time, nagtatrabaho. Because, probably, hindi siya kayang paaralin ng kanyang mga magulang, and he started to be a working student. At siya'y nag-aaral. At the same time, nagtatrabaho. And I salute those young people na nag-aaral at the same time, nagtatrabaho. Meron po bang ganun dito sa atin ngayon, ng mga young people? Na nag-aaral ka, the same time nagtatrabaho. Very good, man. Praise God. So, you support your studies. Tama? Mapalad ka, brad. Go for it. Kita nyo, sa dami ninyo, isa lang. Meron po ba? Na nag-aaral ka trabaho? Praise God. Isa, dalawa, tatlong. Wow. Galing, bro. Galing. No? So, I believe, ito yung priority mo. Na makatapos ka at makapag-aral ka. And sa relationship, ngayong generation, nakakalungkot, sa generation ninyo, iba sa generation namin noon.
Yung generation namin noon, hindi uso ang trial marriage. Hindi uso yung trial na, nakasayawan lang, naging boyfriend na. No? Yung iba, Facebook relationship. Dahil wala pa rin kaming Facebook noon eh. So, mangyayari, yung kanilang priority of life ay nakabase sa kanilang relationship. Nakakalungkot po. But praise God, challenges ito na maraming kabataan ngayon. If I will ask you this question, do you think priority is important today? Ang usapang prioridad ba ay mahalaga sa ating henerasyon o sa inyong generation ngayon? Hello? Binibigyan pa rin ba natin ng halaga ang pagkakaroon ng isang sistema ng ating priority of life? May sistema pa rin ba tayong tinitingnan? Now, mga young people, gusto ko pong maging malawak ang ating pag-iisip ngayon. Alam po, sa Book of Haggai, ay makikita po natin dito ang isang kwento patungkol sa buhay ni Haggai. Ano po? Yung mga Israelita po ay nag-exile, at nang sila po ay na-exile, dumating po ang panahon, after 70 years, ibinalik sila ng Lord sa Jerusalem. At nung ibinalik sila ng Lord sa Jerusalem, merong gustong ipagawa sa kanila ang Diyos. Babylon had destroyed Jerusalem and Solomon's temple some 70 years earlier. Nang bumalik po ang mga Jew from exile, they faced the discouraging task of rebuilding the temple. At yung una po mga returners made preliminary attempts to clear the debris and lay the foundation for a second temple. Pero hindi yun nila nagawa dahil ang dami hong mga hindrances. Ang daming hindrances. At nang pumasok po ang mga taon, slowly, bigla hong na-establish muli yung Jerusalem. No? Nagkaroon ulit ng mga tahanan, nagkaroon ng stores, nag-umpisa ang negosyo, hanggang nakalimutan nila itayo yung temple. Alam niyo mga kapatid, as I relate this to the life of us today, marami hong ganon na galing tayo sa sirang buhay, ibinalik tayo ng Diyos ang magandang buhay, correct? Na born again Christian tayo, na bago tayo, na ayos tayo, okay? And then, we started to establish ourselves, but we forget, nakalimutan natin yung ating priority, yung first priority natin. Alam po ninyo, when I got born again, nung first 2-3 years ko po, grabe po yung apoy, grabe yung zealousness mo. Parang ayaw mo na mag-aral, gusto mo na mag-full time. Diyan kami, nung kami, mga 1970s sa mga na-born again, grabe yung mga kabataan before. Grabe yung fire, no? Grabe yung fire. Parang ayaw na namin mag-aral, gusto namin magsilbi na sa Lord. When we experience the goodness of God. Pero yung pong challenge of life, habang tumatagal po ang Christian life, parang mayroong nangyayari. Parang ang nangyayari, parang napuput aside mo yung goodness ng God, and then you started to concentrate on the things na gusto mong gawin because nakita mo yung blessings ng God dumaloy. And then, you started to forget na ang first priority mo pala is God. Ganun po nangyari kay Haggai. Doon po na nangyari sa mga Israelita. God started to bless them. Hallelujah! Nagsimula na silang nagkaroon ng bahay, ng tindahan, ng komersyo, naging matatag ang kanilang buhay, yung kanilang bukirin, pinag-ani ng Diyos. To God be the glory. But, after those things, may nakalimutan sila. At yung nakalimutan nila, yung nagpala sa kanila. They forget to build the temple of God. Alam po ba ninyo, during the time, sa Old Testament time, yung templo po, yan po yung place where the dwelling place of God, the presence of God dwells on the temple. Hallelujah.
Alam nila that God is everywhere. At Diyos maski saan naroon. Pero, kanilang experience, kanilang proseso o kanilang aktibidades na gumawa ng isang templo dahil alam nila, yun po ang dwelling place ng God. In the Old Testament time. Kaya nga, pagdating nila sa Jerusalem, they forget the temple. Alam nila may gagawin sila. Alam nila dapat i-build nila yung temple so that the presence of God will be there. Pero, isinantabi nila. And they concentrate on the things ng kanilang mga personal life. Yung mga na-enjoy nila. Hallelujah! Nung hindi ka born again, hindi ka nag-aaral. Nung na-born again ka, napag-aral ka. Hello? Nung hindi ka born again, ang labo ng pamilya. Nung na-born again, gumanda yung pamilya. Tama? Nung hindi ka born again, ang hirap paghanap ng trabaho. Nung na-born again ka, ang bilis ng trabaho. Hello? Tama? Lahat ng blessings ng Lord, when you got born again, binagsak ng Lord sa inyong lahat. And you enjoyed all the blessings of being a born-again Christian. Pero, ang nangyari sa buhay, during the time of Haggai, nakalimutan nila yung presence ng Lord. Hello? And so, anong ginawa ng Diyos? Ang ginawa po ng Panginoon, dito si Haggai ay nagpadala ng mensahe na panahon na para itayong muli ang templo. The Lord was instructed, God instructed Haggai to tell the Israelites that it's time now to build the temple. Hallelujah. Because the temple is the center for worshiping God. It represented the heart and soul of the Old Testament religion. But, my brothers and sisters, even today, I wanna tell you this, mga young people. Still, the temple is very important today. Amen? Kaya nga, sabi ng Panginoon, ang linggo ay gawin mong banal. At ang sabi ng Diyos, lahat tayo ay dapat magtipon together. Make Sunday as a day of worship unto the Lord. Bakit kinakailangan natin gawin yon? Because that is what He likes. Ito yung kanyang plan, ito yung kanyang design. That we will come or go to a certain place to worship together and feel the presence of the Lord. Kaya nga, meron tayong temple, meron tayong mga churches. That is the reason for it. Though we know that God is everywhere, but the temple, the church, is a place where for us to be there to worship the Lord. Pero nasaan kayo pag Sunday? Magsalita kayo. Saan kayo pag Sunday? Sa church? Sus Maria Jose. Kung may oras, pero kung meron sumingit, saan kayo? Andun kayo sa singit. Tama? Oo, pag Sunday, andun kayo. Sa Sunday church. Pero tanong, kung walang kompetisyon, pero pag may kompetisyon, nasaan ka? Salita kayo ngayon. Hello? O edi, tama, di ba? Ang labo natin, di ba? Akala natin, ginagawa natin, pero ang totoo, pagka may kompetisyon, ang problema na sasantabi natin ng Diyos sa buhay natin. Hello? Sino yung Sunday, dapat pagsimba, dumating barkada mo, in-invite ka sa isang happenings, iniwanan mo yung church, sumama ka sa simba, sa barkada mo. Meron ba? Hello? Mga sinungaling. Di ba?
Reality, di ba? Hello? Realidad. Pero, dapat ma-break natin ito, basagin natin ang sarili natin dyan. Kinakailangan matutunan natin sabihin sa mga barkada natin, bro, sorry. Kasi may simba kami, may church kami, may fellowship kami. I want to be in the presence of God every Sunday. Binigay ng Lord sa akin ng 6 days to enjoy my 6 days. On the 7th day, I want my God to enjoy my fellowship with Him. Panapakan natin ang Panginoon. Dapat, ganito yung ating prioridad. Hallelujah! Ganito yung dapat ang ating prioridad. To God be the glory. Kaya nga, dapat matutunan natin ngayong gabi, ano ba ang dapat natin gagawin? Nakakahiya po sa ating Panginoon na mamansahan ang ating reputasyon sa Diyos. Kinakailangan nating maintindihan. Ano ang dapat nating matutunan para matuto tayo na gawin ang unang dapat na ginagawa natin o gawin ang prioridad sa buhay natin? Alam po ninyo, ang isang hadlang para magawa mo ang prioridad mo, yung excuses mo sa buhay mo. Is that correct? Hello? Ang dami nating excuses. Si Haggai confronted excuses for the temple lying in ruins. The Lord of hosts says this, these people say, the time has not come for this house of the Lord to be rebuilt. They intended to build God's house, pero hindi nila ginawa. Why? Because of excuses. Hallelujah. Sabi nila, I'm all for building the temple. It is a great cause, but God wants us to take care of our own families first. Sabi niya, oo, kailangan namin i-rebuild yung church, yung temple, kailangan namin gawin yung temple, but the problem is, marami pa kaming gagawin. We want to establish our panel houses. Simply means, yung aming sarili muna, kailangan namin gawin. Hallelujah. Mahirap maghanap ng trabaho, kaya ang aking priority is to look for job first. Ganito po yung mga excuses natin. Kaya ipanalangin muna namin ng gusto. Alam niyo mga kapatid, minsan ang isang problema natin, mga Kristiyano, yung panahon na meron tayong gagawin sa Diyos, pero ang dami nating excuses. Lalong-lalo na tayo ng mga kabataan. Ang dami nating excuses. During the time of Haggai, ang isa sa kanilang problema that time, that was because, and that's the reason why they were not able to build the temple immediately. It's because of many excuses that they have. Mas tinignan nila yung kanilang mga pangailangan, mas tinignan nila yung kanilang sitwasyon, mas nakita nila na kinakailangan mo na nilang i-prioridad yung kanilang sarili kesa ang presensya ng Diyos. Sabi ni Billy Sunday, sabi niya, ang balat ng isang dahilan ay pinalamanan ng isang kasinungalingan. Grabe, no? O ang isang taong madalas gumawa ng dahilan ay isang tao na puno ng kasinungalingan. Grabe. Ulitin ko po. Sabi niya, ang isang taong madalas gumawa ng dahilan ay isang tao na puno ng kasinungalingan. Now, this is something that we need to understand. Sabi ni Benjamin Franklin, hindi ko kailanman nakita o nakilala ang isang tao na magaling gumawa ng mga dahilan na magaling sa anumang ibang bagay. Grabe, di ba? Ang dali lang magsinungaling sa excuses. Ang panahon natin o ang time natin is we want to
to serve God, gusto natin magsilbi sa Lord. Alam mo, ito talaga yung gusto ko, magsilbi sa Lord. Pero pinaroon ka na sa pagsisilbi sa Lord, kayayain ka na ng ministry, ng pastor mo, o ng inyong mga kapwa leaders, na let's go to a place, mag-serve tayo. Nasabihin mo, alam mo Brad, talagang yan talagang gusto kong gawin eh. Pero, yan. Di ba? Pero, kasi, no? Alam mo ba, tuwing magsasabi ka ng pero at kasi, sinasabi mo lang sinungaling ka. Na sinasabi mo, oo nga, kailangan natin maglingkod, pero ayaw mo naman pala talaga. So ang labas noon, sinungaling. Hello? Tama? Mahal mo ba ako? Sabihin, tatanungin ka, mahal mo ba ako? Ang sagot ko, di ba mahal na mahal naman kita? Pero yung pala, meron ka pang another mahal. Hello? Minsan sinasabi natin na mahal kita, pero ang totoo, meron ka pang ibang mahal. Ang labo, di ba? Ang labo eh. Kaya parang, mahal kita Lord, pero mas mahal ko to. Mahal kita Lord, pero mas gusto kong gawin to. You have a lot of excuses. Kaya nga sabi sa Genesis chapter 4 verse 7, if you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. Pag ikaw daw ay gagawa ng mabuti, ikaw ba ay tatanggapin? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. Hallelujah! Pag gagawin mo ang hindi tama, sigurado ang kasalanan nandyan lang sa pintuan mo. Kinakailangan learn to rule over it. Kinakailangan matutunan mo sabihin, hindi dapat. Kung ang Diyos ang priority mo, dapat Diyos ang priority mo. Amen? Kung ang presensya ng Diyos ang priority, dapat priority mo Diyos. Amen? You know, our rule now sa church, if you are a song leader, you stay in front to listen to the word. If you are a worker of the Lord, I don't want you to be sitting at the back. I want you to be in the presence of God, listening to the word of God. Kasi ang daming superstar. Hello? Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yun. Ang daming leader, akala niya alam niya na lahat, kaya ayaw niya makinig. Hindi totoo yan. Pag ikaw ay leader, dapat mas nakikinig ka. Pag ikaw ay worship leader, dapat lalo kang nag-worship. Ang problema sa'yo, doon ka na nag-worship. Pagbaba mo, hindi ka na nag-worship. Sabi mo sa tabi mo, ay grabe ka naman. Ano ka, superstar? Hindi pwede yun. So lahat ng aking worship leaders, lahat ng aking team, every time I preach, I want to see them in front of me, listening to the Word of God. Kasi kung hindi, superstar ka lang. Wala akong pakialam sa'yo kung mahusay ka kumanta, mahusay ka tumugtog. Ang importante, nandiyan ka sa harap ako at nakikinig, and you are listening to the Word of God, receiving what God wants you to receive. Sabi mo sa katabi mo, Amen. Tama. Now we have to teach this to our people. Kayo, mga young people, need to learn this. Pag dumatay ka sa church, saan kayo nakaupo? Sa likod! Tama? Pag inaanap yung artista, saan kayo naroon? Sa harap! Pambihira kayo! Dapat, pag nasa church ka, kagad nag-uunahan kayo sa harap. Sabi mo sa katabi mo, tigas sa ulo mo eh. Tama? O, pasensya na kayo. Ako inimbitan ni Pastor Alan dito eh.
Mutal bukas, alis na rin kami. Pero, young people, I want to tell you this. Kinakailangan meron tayong bagong disciples ngayong end times. Ngayong panahong ito, dapat nagtatayo tayo ng mga remnants, naglalagay tayo ng mga totoong Kristiyano. Nag-i-establish tayo ng mga, alam niyo ba in the last days, ano sabi ng Bible? The Lord will separate the sheep from the goats. Hello? Ihihiwalay ng Diyos ang mga tupa sa mga kambing. Sino yung mga tupa? Yung mga tupa, hindi mahirap pasunurin. Alam mo, nung kami ay nasa New Zealand ng aking asawa, nanood kami ng sheep, ano yung darling? Yung palabas ng mga tups. Can you imagine yung aso ang nag-guide sa mga tupa? Yung tupa sumasunod sa aso. Can you imagine? Kasi very humble sila, very meek sila. Pag nasasaan yung isang tupa, lahat sila nandoon sumusunod. Probe! Yung mga kambing, Sos Mariosep. Nakita na ba kayo ng kambing na pasila mo? Sunod ka agad yung kambing? Hindi! Rex, talaga. Kayo ka dyan. Kunyari kambing ka. Hindi. Okay. Ganito ang kambing. Nakita na kayo ng kambing, di ba? Mataba. Nakasalamin. Hindi. Now, ang kambing, pag hinata ko, hindi sumusunod dyan. Di ba? Pag hinata ko ang kambing, sige bro, kambing, sige. Ganyan siya, di ba? Sige. Habang hinihila ko yan, the more nalalaban siya. Ganyan po ang kambing. Sa simbahan, ang daming kambing. Tinuturuan mo ng tama, hindi ka sinusunod. Dahil sabi mo sa katabi mo, kambing ka. Hello? Tama? Now, nakakalungkot, hindi lang members, pati leaders. Simula sa worship team hanggang doon sa leader. Marami pa rin kambing. In the last days, the Bible says, I will separate the sheep from the goats. Now you choose. Do you want to be a sheep? Or do you want to be a goat? So it's up to you. Hindi naman namin pwedeng sabihin sa inyo yan. That comes from your heart. Pag ang puso mo, tupa ka. Hindi ka tupak. Tupa ka. Pag ikaw ay kambing ka na. Hanggat mamatay ka, yan ang problema mo ng mga kambing. And the Bible says that in the last days, He will separate the sheep from the goats. Alam mo ang excuses? Parang kambing lang yan. Dinadala mo dito, ayaw sumunod. Excuse mo na ako dyan. Excuse mo na ako dyan. Excuse mo na ako dyan. Di ba, Renz? Excuse mo na ako. Excuse. Tapos talon ka ng talon dito. Ang tindi nyo. Huwag na kayong tumalon. Kung hindi rin lamang ninyong gawin prioridad ng Diyos sa buhay nyo. Sayang yung pagtatalon mo, bro! Sayang!
42 years na ako, nakita ko na yung iba't ibang klase ng kabataan, mga kapatid. Nakakapanginayang. Tignan nyo, compute natin. Ilan ang miyembro ng CCF? Ilan? 50,000? Ilan ang miyembro ng Victory Church? Another 50,000. Ilan ang miyembro ng Green Hills? Another 50,000, 150 na. Ilan ang miyembro ng PCEC, ng PGM? Ilan ang simbahan sa Metro Manila? Probably 2,000, 3,000. Correct? Probably 5,000. More or less, sa tingin ninyo, ilan ang Kristiyano sa Metro Manila? 500,000? 1,000,000? Pag lumabas ka sa labas, nararamdaman mo ba na may mga Kristiyan? Hello? Wala! Mas nararamdaman natin yung Fourth Watch. Mas nararamdaman natin yung Jehovah's Witness. Mas nararamdaman natin yung mga Mormons gumagalaw sa labas. Nasaan tayo? Magsalita kayo ngayon. Ang birang, mamamatay na lang ako. Ganito pa rin ang pangyayari sa lupa. Pag ganyan ang susunod sa amin, mamatay na kayo lahat. Hello? Dahil wala kayong Sorry. Tama? Tapos, sisisihin nyo kami mga pastor. Wala kaming kasalanan. Kayo ang may kasalanan. Dahil hindi nyo ginagawa ang gusto namin gawin ninyo. Tama, DJ? Sayang yung araw mo dito, bro, na pag-uwi mo, ganyan ka pa rin. Dapat mabago ka. Tama, Evan? Dapat iba na tayo pag-alis natin dito. Sa church namin, more or less, nasa around 60-70 kami. Pag nagki-Christmas, sumusobra kami sa 100. Hello? Tama? O pare-pareho lang tayo? Correct? Mas masakit. Pag prayer meeting, wala ka nang nakita. Kung ang miyembro mo ay 70 o 100, ang prayer meeting mo, marami na yung 10. Tama? Sino sa inyo nagsa-Sunday, nag-aatin ng Sunday, nag-aatin ng prayer meeting? Amen? Taas ang kamay! O kita nyo, kunti lang. Yung iba napilitan pa. Hello? Alam mo, sabi ko sa church namin, dito sa church natin, sa Acts Ecclesia, ang mga ligtas, yun lang umaattend ng prayer meeting. Pag wala kayo sa prayer meeting, hindi ko alam kung ligtas kayo. Kasi, ang ligtas, mas mahal ang prayer meeting. Pakikipag-usap kay Lord yun eh. Hindi ka lang nakaupo, nakikinig sa pastor. Ang prayer meeting, nakikipag-ugnayan ka, nakikipagbaka ka. Tama? And we start to
train our people to come on a Wednesday. Tinatry namin. Sabi namin, we need to let you realize this. Kung tayo ay 70 in the Sunday, dapat 70 rin tayo sa prayer meeting. Hindi po pwedeng 70 tayo sa Sunday. 20 lang tayo, 10 lang tayo sa prayer meeting. To God be the glory. Nag-grow na tayo, darling. Correct? Umaabot na kami ng 30 ngayon. 25, 30. 25 at 30 na ang ligtas sa amin. Hallelujah. To God be the glory. Amen. And maybe one of these days, ligtas na lahat ng aking membro. Maski magkagera na sa West Philippine Sea, ligtas kami lahat. Why? Because we know our priority. Our priority is to be in the presence of God. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Ang isang pang bagay na dapat natin maintindihan, to God be the glory, hanggang alas 12 tayo dito. Amen. Hindi tayo matutulog hanggat hindi kayo nababasag. Kaya nyo bang labanan ng excuses? Kaya mo bang sabihin sa jowa mo, Jowa, nabigla lang ako sa desisyon ko, sasagutin kita. Baka pwedeng mag-break mo na tayo. Bakit? Kasi gusto kong unahin mo na ang Diyos sa buhay ko. Hello? Sa jowa pa lang, sabit na kayo. Lulundag-lundag ka pa dito. Sisigaw-sigaw ka pa. Jowa mo lang, hindi mo maiwanan. Alam nyo, hindi ko naman ipinagyayabang yung mga anak ko. Kasi mga anak ko yan. Pero ipagyayabang ko na rin sa inyo. Yung mga anak ko na yan, natapos ng college, natapos ng university, walang boyfriend at girlfriend. Grabing kagaganda niyan. May pinagmanahan eh. Lalo na yung lalaki. Hello? Can you imagine sa kaganda ng mga anak ko na yan? Wala ni isa sa kanila nagkaroon ng boyfriend nang sila ay nag-aaral pa. Hanggang ngayon, yung anak kong doktora, walang boyfriend. Sinong gusto? Hello? Yung bunso ko, si Aya, ganun din. Wala pa ring boyfriend. Na labanan nila yung mga temptation of getting into relationship in an early age like you. Kayo pambira, ang babata nyo pa, nakakatatlo na kayo, nakakaapat na kayo, ang tindi ninyo. Ganyang katitigas sa mga ulo nyo. Talon pa rin kayo ng talon dito. Hello? Yung aking anak na lalaki, atat na yan na magka-girlfriend. Pero hindi nagkaroon ng girlfriend hanggang makagraduate siya. Nung makagraduate, nagpaalam sa akin. Sabi sa akin, Dad, ano yun? Pwede na ba akong mag-girlfriend? Can you imagine? Ginagawa niyo ba yan sa mga magulang niyo? Nagpapaalam kayo? Tago-tago pa nga kayo eh. Hindi ba? Sabi mo sa katabi mo, nagtatago ka nga eh. Oh. Ha? Hello? Tapos pag Sunday na sa church ka, tanong ka ng talong, hallelujah ka ng hallelujah, amen ka ng amen, yung palaya. Sus, Mariose. Ay. Pagpupukpukin ko yung mga ulo niya eh. Hello? Yung panganay ko, 31, ilang taon si Hani, Dani? 30. Bago
lang nagka-boyfriend, parang 3 months pa lang o 2 months pa lang. Yung kanyang boyfriend. Can you imagine, hindi nagkaroon ng boyfriend in 30 years? Ikaw! Kayong lahat! Kilig ba kayo? I-excuse ko muna yung kilig na yan. Mag-concentrate kayo kay Lord. Hello? Ha? Tama? Alam niyo kung bakit? Sayang kasi yung panahon niyo. Sayang. 66 years old na ako. Sabi ko, Lord, kung pwede ko lang balikan yung nakaraan, mas lalo pa akong magiging active. Pero hindi ko na pwedeng balikan yung nakaraan, Brad. Hindi na po pwede. Kaya huwag niyong sayangin ang bawat minuto ng buhay niyo. Huwag niyong sayangin kung saan-saan. Bigyan niyo ng prioridad ang Diyos sa buhay niyo. Maniwala o hindi kayo sa akin, ang Diyos ang magpapala sa mga buhay niyo. Hello? I can tell you stories of our stories, just like what my son shared with you. Umiiyak pa dito. Umiiyak na rin kami doon sa likod. And that is true. Totoo yun. Nung mag-resign ako sa trabaho ko dahil tinawag ako ng Panginoon, assistant dean ako ng engineering, to be promoted as the dean of engineering. Nag-resign ako. Sabi ng tatay ko, sira ulo ko. Bakit ako magre-resign? Hindi maintindihan ng tatay ko. Dahil sabi ko, pa, gusto ko magsilbi sa Lord. Hindi niya ako maintindihan. Sira ulo ko. Sabi ko, masabuti na sira ulo ko sa Panginoon kaysa sira ulo ko sunod sa ayaw naman ng Diyos sa akin. Tama? Ang tawag naman sa mga nalulumon sa sugal, mga siraulo dahil nalulumon sa sugal, di ba? Nalululon sa bisyo, kaya ang tawag sa siraulo. Mas okay na akin, siraulo ko para sa Panginoon, okay na. Hello? Tama? Mas magandang siraulo yon sa Panginoon ka. Kasi siraulo mo sa Panginoon. When I resigned from my job, I have seen the goodness of God. Yung mga bagay na akala ko hindi ako magkakaroon, nagkaroon ako. When I submitted my life to God as my priority, you know what? Ang isa sa mga testimony namin, we were able to see our children graduated from the best school in the Philippines. Ateneo, UP, St. Louis Universities. These are top schools in the Philippines. Ang tatay nila pastor. Dati sabi nila pastor lang. No, hindi lang pastor lang. I am a pastor. I am a man of God. I am a man who serves God. Ipinagmamalaki ko yan. Bakit? Dahil sa pagpapastor ko, dahil sa prioridad ko ang Diyos, nakagraduate lahat ng anak ko. All of them are professionals. Woo! Hallelujah! Sabi nung kasabay ng anak ko, mga big time engineer, doctors, etc. Sabay-sabay kami nag-apply sa Ateneo de Manila. Alam mo kung sino natira? Yung pastor ang natira. Yung the rest hindi nagtuloy. Dahil ang sabi nila, ang mahal si pastor. Kami hindi. Tinuloy namin. Dumating kami sa Maynila. Akala ko ang misis ko nakaipon ng pera pang simula. Tama ba yun, darling? Wala kaming pang miscellaneous payment. Akala ko merong inipon yung misis ko. Sabi ko sa kanya, darling, paano yan magbabayad tayo sa Friday? Hindi ba by faith tayo? Sus Maria, by faith. Pastor, matindi. Umiiyak ako sa Lord. Bumiyahe ako, 1,200 yung pera ko. Pumunta ako ng Nueva Ecija. Doon sa Nueva Ecija,
May pinuntahan ako isang missionary. Nag-stay lang ako doon, nagpahinga, nag-pray, Lord. Kailangan namin ng 15,000 para ipan-down. Wala lang kaming 15,000. Hindi ko alam kung paano sasabihin ko kay Honey na pag-uwi ko ng Maynila, hindi kami makaka-enroll. Uuwi na lang kami ng Palawan. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa anak ko na wala kaming pang-tuition niya. Umiyak ako sa Lord. Doon sa Nueva Ecija. Thursday, nagpaalam na ako sa missionary. Sabi ko, I have to go home and tell my daughter. Sabi ko sa kanya, pero wala akong sinabi sa kanya na kinakailangan ko ng pera. Alam mo ginawa ng missionary, bago ko, tinawag ako ng missionary, sabi niya sa akin, Pastor, punta ka dito, usap tayo. Sige, usap kami, sabi niya, ano yun, kuya? Sabi niya, alam mo, naisip namin mag-asawa, nakunin ka namin coordinator sa puerto sa Palawan, sa tribal, kasi meron akong work sa tribal. Naglalakad ako ng 10 kilometers, ng 10 hours to the mountain. 4 hours crossing 21 rivers to reach out to the tribes. Sabi sa akin ng missionary, Pastor, gawin ka namin coordinator. Sige, ano gagawin ko? Ganito, okay. Ngayon, 30,000 pa rin yung kailangan namin. Darling, na-remember ko, we did 30,000. Sabi sa akin ng missionary, Pastor, naisip namin na kunin ka naming worker at bibigyan ka namin ng 15,000 allowance every month. Pero sabi niya, ganito na lang, i-advance ko na yung 2 months, kaya meron kang 30,000. Enough for us to pay. Yung first tuition ng anak ko sa Ateneo. You know what? Grabe yung iyak ko. Nasa bus ako, tinatawagan ko si Ali. Sabi ko, Ali, 6 feet dark, Ali, may pag-tuition na tayo dyan bukas. Friday yung huling araw para mag-tuition kami. Hindi alam ni Honey. Our next problem is yung susunod na namang mga buwan. 30,000 a month. Tama ba yun, darling? Ang tuition namin. Ha? 15. Sinulatan ko yung presidente ng Ateneo. Sabi ko sa kanya, pare yan pare. Sinulatan ko yung pare. In-explain ko sa kanya kung ano yung ministry ko, that I'm serving the youth in the streets, etc., etc., etc. Alam mo ginawa ng pare, ng presidente ng Ateneo? Binigyan kami ng 50% discount. Grabe, di ba? Sino ang iisip na isang pastor susulat sa pare at bibigyan ako ng 50%? And I believe it's God. Why? Because I put God as my priority. Hello? Amen! Hindi lang po yan. At dumating ang panahon, nakatapos po yung anak ko sa Ateneo na mayroong mataas ang grade, mataas ang pag-position niya just because of our faith in the Lord. And then ito na, magre-review siya, magdodonate siya. Hindi lang po yun. Grabe, pwede ako magkwento sa inyo, maraming kwento. Alam niyo nangyari? Pinadala ang anak ko sa France para mag-aaral ng masteral. Hello? Yung anak ko ipapadala sa France? Wow! Big time! Pero ang problema, wala kaming pamasahe sa aeroplano. Tama ba yun, darling? Wala kaming food allowance sa kanya wala kaming transpo allowance. Yung tuition fee lang ang libre. Pero yung faith ng anak ko, hindi natigil. Sabi sa akin ng anak ko, Dan, tutuloy ako sa France. I believe the Lord will provide for me. So we just agree as a family. Ito na, aalis na. Alam niyo ba kung paano nangyari?
meron siyang team. Isang team sila na aalis. Yung mga member ng team niya, siya yung leader. Eh yung mga member ng team niya, ang yayaman. Ang yayaman ng member ng team. True. Grabe. Alam mo, sabi ng mga members sa team, Aya, hindi ka pwedeng, honey, hindi ka pwedeng hindi kasama. Kinakailangan kasama ka namin. Kami nang bahala sa lahat ng pangangailangan mo. Hello? Pinahiram siya ng pera, pang-transpo, pangkain, pang-board and lodging, etc. Alam mo, hanggang ngayon, hindi na siya sinisingil. Binigay, kusang maibigay na sa kanya yon. And he was able to go to France and study in France for 6 months. Because of God's provision. Bakit? Kasi ginawa namin priority ang Diyos sa buhay namin. Mas magandang testimony ko na lang, sabihin ko sa inyo eh. Baka sabihin niyo, binoborets ko lang kayo eh. No. Grabe. Ito na. Pagdating niya rito, tapos na siya ng kanyang 4-year course. And so he will go to his masteral degree. Hello? And so, you know what? Kailangan maghanap kami ng bagong apartment, titirahan niya. Kinakailangan namin ng tuition fee again para sa kanyang pagmamasteral. Alam mo kung ano nangyari? Grabe, di ba? Yung head ng ng graduate school, pumunta ng Palawan, tinawag si Honey para mag-assist sa kanya, magpa-exam sa mga 4th-year high schools. Habang naroon siya sa bahay, naririnig na siguro yung mga kwentuhan namin. Alam mo kung ano nangyari? First time in the history of Ateneo, nag-allow sila ng scholar sa graduate school. At si Honey yung first fruit ng scholarship for graduate school. Yung anak ko. Hello? Wala na siyang titirahan. Nag-preach ako sa isang dorm hotel. Pagmamayari ni Whedon King. Isang hotel na dormitory. Nag-preach ako doon, nag-share ako doon sa hotel na yon. And then, tapos ko mag-share, sinare ko yung anak ko na naghahanap kami ng boarding house ng anak ko. Kinausap ko ng general manager ng dorm hotel, sabi sa akin, Pastor, can you bring your daughter to me? Dinala ko si Hani. Alam mo, sinabi, pwede ka namin bigyan ng libreng accommodation dito sa dorm hotel. Ang gagawin mo lang, mag-Bible study ka sa mga estudyante. Kaya na libre yung kanyang hotel. Hello? Alam nyo, bakit? Dahil priority namin ng Diyos. Hindi lang po yan. Kaming mga pastors, ang dream namin, makapunta kami sa iba-ibang bansa. Tama? Our dream is, Lord, and that is one of my dream. Lord, I pray that I will be able to cross, be able to go to different countries and be able to preach the gospel. Not only have a small church. How can I do that? But you know what? Young people, dahil I made God as my first priority. You know what happened? Napunta ako ng Europe, napunta ako ng US, napunta kami ng New Zealand, napunta kami ng Asia. We were able to visit different countries in the world. Sometimes dumarating ako sa airport, ala na akong pera. But the Lord provides. I have seen the hands of God move. When you make God your priority, God will move in your life. Hindi ko pwedeng ikwento yan sa inyo kung hindi nangyari sa buhay ko. God provided everything for us. To God be the glory. And this is one thing that I am blessed. A prophet prayed for us as a family. Alam nyo ba na itong nangyayari ngayon is a fulfillment of that prophecy? Na we will minister as a family. This is one of that prophecy.
Hindi lang po yan, sabi ng prophecy, ang children ko pupunta ng iba-ibang bansa. Alam mo ba kung ano nangyari? Ito lang mga nakarang araw, yung mga anak ko nasa Korea, nasa Malaysia, nasa Singapore. Hindi ko alam kung paano nangyayari. I believe it's the prophecy, it's God's goodness to my children because we put God in our family as our priority. That's it! No more kwento! That's it! Pumunta ako sa Robinson. Nakita ko yung Navara, ganda. Sos, Mariosep, ang ganda. Ilapitan ko yung kalibre na Navara. Nilehans ko. Lord, I need this. Ginagamit ko, Lord, pag-ikot ng Palawan to bless Palawan in unity of the pastors. Lord, I pray that I can have one. Alam niyo, after a few months, somebody gave me a Navara. Grabe bro. Ang tindi. Hello? Nilabas ko yung kalibre. Sabi ko, darling, grabe si Lord. Amen? Nung nagkaroon ng pandemic, kinuha ng Lord yung Navara. Galit na galit ako. Sabi ko, Lord, pinigay mo sa akin, bakit mo kinuha? After a few months, binigyan kami ng estrada ng Lord. Hello? Naniniwala ka na? Tapos, hindi namin magamit yung estrada dahil ginagamit ng aming father-in-law. Hindi ko magamit pag-ikot ng Palawan. Nag-pray na naman ako, Lord, hindi ko magamit yung estrada, Lord. Kailangan ko ng sasakyan, ng bagong sasakyan para magamit sa ministry. Nasa Baguio ko, nanaginip ako. Sa panaginip ko, kausap ko yung biyanan ko. Grabe talaga itong biyanan ko. Sabi ko, Dad, hiramin ko muna yung estrada. Sabi niya, hindi. Hindi mo na, gamitin ko. Sabi ko sa dad ko, Dad, alam mo po, in 2 weeks time, maglalabas ako ng Innova, na Toyota. Liwanag ko sa panalangin. After 3 days, may sumulat sa akin, ang sabi sa akin, Bishop, pumili ka na ng gusto mong sasakyan, kami na ang bahala. Kaya bumili ako ng Innova. Hello? Hindi kayo makapalakpak, ano? Nagtataka kayo, no? Nagugulat kayo. Magulat kayo kung hindi ako nagsisilbi sa Lord. Huwag kayong magulat dahil nagsisilbi ako sa Panginoon. Hindi lang ako, ang buong pamilya namin ay nagsisilbi sa Lord. Kaya ang mga material things na yan, sa isang iglap, pwedeng ibigay ni Lord yan. Basta alam niya na yung mga yan ay gagamitin mong prioridad para sa Panginoon. Hello! Simula sa pag-aaral ng aking mga anak, hanggang sa mga material naming mga bagay, nakita ko ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi hindi namin ipinagkait ang magkaroon ng prioridad ang Panginoon. Before I close, huwag tayong maging selfish. Alam mo ba ang hindrance sa priority? Selfishness. Kung palagi mong iniisip yung sarili mo, hindi mo magagawa yung gusto mo sa Panginoon. Do you agree? Brad, pag naging makasarili ka, kung anong gusto mong gawin sa Diyos, hindi mo magagawa. Kasi ang iisipin mo muna, sarili mo. Pero kung hindi ka selfish, madali mong sabihin, Lord, ang buhay ko para sa iyo. Kasi ikaw naman ang nagbago ng buhay ko. Ikaw ang nagbalance sa buhay ko. Para sino naman ako para maging selfish? Hindi ba? Kaya, ang hindrance para magawa mo ang prioridad mo, huwag kang maging selfish. Alalahanin mo palagi ang Diyos, ang una sa buhay mo, itabi mo muna yung sarili mo.
Kaya nga ang team ninyo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So I hope tonight, before we close, enough for me to challenge each one of you. Basagin yung mga personal ninyong problema. Selfishness and excuses. Yan lang ang dalawang bagay na maghahadlang sa blessing ng Lord sa buhay ninyo. Para makita ninyo ang kamay ng Diyos nagdagalaw sa mga buhay ninyo. Iwanan nyo na yan, Tol. Iwanan nyo na. Huwag na kayong magdalawang isip. Give God your priority. Give God His presence to be your priority. Kung mayroon ka mga mahal na tropa, okay lang nandyan ang tropa mo, pero pag nag-usap ang tropa at ang Diyos, pag mamimili ka kung tropa mo o Diyos, I pray na you will not have your excuses and selfishness na sasabihin mo, Lord, ikaw ang pipiliin ko. Isa sa tropa. Even sa pag-aaral, mga kapatid, never made an excuse na hindi ka makagagalaw sa ministry dahil ang dami mong assignment, ang dami mong mga gagawing project. I mind you, mga kabataan, don't ever make that as an excuse from the Lord. Bigay niyo lahat sa Lord. At pag ibinigay mo sa Lord, ang Lord ang mag-bless sa inyo. 100%. Ano nangyari kay Hagay? Sabi ng Lord sa kanyang salita, I will read this and I will close. Hallelujah. Sabi niya, think carefully about your ways. You have planted much, but harvested little. Dahil sa kanilang hindi pagsunod sa Diyos, dahil sa hindi nila ginawang priority ang Diyos, sabi ng Lord, think carefully about your ways. You have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough to be satisfied. You drink, but never have enough to become drunk. You put on clothes, but never have enough to get warm. The wage earner put his wages into a bag with a hole on it. Ganon ang mangyayari pag hindi Diyos ang priority sa buhay mo. Lahat walang kabuluhan. And so, ang kabaliktaran noon, kapatid, pag binigay mo ang Diyos bilang iyong priority, lahat ng blessings, hindi ipagkakait ng Diyos sa iyo, you will be satisfied. You will be blessed, not only you, but your family. At sasabihin mo, Lord, sa kabataan kong ito, ikaw ang uunahin ko. When you learn this, ito ang kailangan namin ngayon. Ito ang kailangan ng Diyos ngayon. Yung paglugdag ninyo, yung pagtaas ng inyong mga kamay, yung pag-awit ninyo are just secondary things. Your first priority is to put priority God in your life. Because when you do that, you can say, Lord, all these praises that I do, it will become a precious, a fragrance offering to you, Lord, because you are my priority in life. Amen? Sana po, iiwanan po namin ito sa inyo ngayong gabi. And I would like us to dedicate our life to Him tonight. We will tell the Lord, Lord, forgive us. Hindi ikaw ang priority namin when I first came here. Hindi ang totoo, Lord, hindi talaga ikaw ang priority namin eh. Pumunta lang kami dito para mag-enjoy. Pero hindi namin naisip na may challenge pala na kailangan namin unahin ka sa buhay namin. And
tonight, let's do that. Young people, harden not your heart. Huwag niyong tigasan ang puso niyo. Just release everything to God. If you have something in your life tonight na kailangan mo, family mo, kailangan mo, personally, kailangan mo, I want to challenge you, if you put God your priority, lahat ng kailangan mo na yan, God will provide it for you. And He is true to His word. Unahin mo ang Diyos at kanyang kaluwalhatian at idaragdag ng Diyos ang lahat sa inyo. Amen? Hallelujah. Can we probably push our chairs papalikod? And I would like you to just stand up from where you are. Let's move our seats paatras.